Hi Scorpio, February 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang mensaheng gabay para sa inyo sa bagong buwan na ito ng Pebrero, buwan ng mga puso. Pero gagawa pa tayo ng separate reading kung saan focus lang sa love. Gusto niyo yun? Ito, life in general, tingnan natin kung anong maiwan ng baraha para sa inyo sa buwan na ito. Scorpio, anong kailangan yung marinig? February 2025. Tayo po ay live na live sa YT. Babalikan ko po kayo maya-maya. Anong kailangan marinig ng mga Scorpio na maaring makapakinig nito? Ayan, guidance po para sa kanila. February 2025, message. Advice para sa mga Scorpio. Guidance po. February. Ayan na. Kumpol. Hindi natin pipigilan. Huwag kayong mag-alala. Bago at pagkatapos natin gamitin ang baraha, ito po ay sinashuffle natin maigi. Ayan, pa isa-isa. At pa tayo dyan. Scorpio. Sa tao ito, nakikinig ngayon. Ang dami. Sige, isa-isahin natin. Uy! The Death card. This one is in reverse. This is actually your sign sa tarot. Hindi kailangan katakutan o laliman. Meron lang po yan kalakip na mensahe. The Three of Swords. This one is in reverse. The Seven of Swords reverse. Actually, kahit pa merong ilang reversal cards tayong umaangat dito, hindi po ibig sabihin ay hindi na okay. Actually, magaganda yung ating nakikita dyan. Kung aking i-relate lang naman sila sa isa't isa, okay, Nine of Pentacles, ito na. Six of Pentacles, the Sun ay narito. Napapangiti na si Moonchild, the Ace of Swords, the Ace of Cups, and the King of Swords. Ang dami. Ito na naman tayo. Madami, malawak, kahit pa pare-pareho kayo ng sign as a Scorpio, sa realidad po, magkakaiba pa rin ang bawat isa. Just only take what resonate. Depende ito kung saan kayo nag-iiwan or higit na nagbibigay ng prioridad sa inyong buhay. Pero, February 2025, Scorpio. Ayan, ano yan? May hugot. Andito ang Three of Swords sa Death card. May mga bago. New beginnings ang parating kahit sa simpleng pakiramdam. Lalo pa, ito for some of you, relationship-wise, kung meron kayo ilang pinagdaanan or napagdaanan na no matter what your relationship status, single, attached, married, or single, ayan nga, na-mention ko na. This time, this month, parang ready kayo. Ready kayo sa mga bago or pagbabago or a reminder to be ready. Maaring merong ilang pwedeng ihain sa inyo ang universe ngayong buwan. Nakangiti lang si Moonchild. Kung meron na kayong napagdaanan na hindi ganun kagaanan, kahit single, okay? Yung feeling na parang wala. Parang andyan yung pagkalungkot na very normal, lahat tayo dumaraan dyan. Yung ilang pagiging emotional natin. As a Scorpio, malalim kayong makiramdam, magmahal. February, guys, kung handa na kayo, physically, mentally, emotionally, dumaan na kayo sa recovery, or ngayong buwan, magiging ready kayo, fully ready kayo, ang inyong mga puso. New beginnings po ang parating. New beginnings. Pwede itong may kaugnayan, okay? Sa inyong mga karelasyon na rin, may renewal, parang rebirth ito, dadaan kayo sa ilang transitions, transformation, para sa higit yung ikalalago. The Nine of Pentacles ay narito, 9 and 6. So, mas higit na balance, mas healthy yung relasyon. Yun po ay kung kinaya nyo, nalagpasan nyo ang ilang drama-rama sa hapon na ito. For some of you, maaring dumaan sa third party, third wheel situation. May, hindi madiretso ni Moonchild, pero lately, may ilang Scorpio akong binabasahan na merong kabit
Ayan, number 2. Querida, ganun. May ilang pinagdaanan. Hindi kailangan mag-apply yan para sa'yo, Scorpio, kung hindi ka makarelate. For some of you, okay, and this time, pinapaalalahanan ka ng card na kung andito ka, pag nilay-nilayan, okay, this is the best month na pag nilay-nilayan ang tinatakbo ng buhay relasyon. Kung andyan pa, okay, I mean, naisalba nyo pa, meron pang laban, andyan pa ang puso, then go. Meron akong nakikitang pagbibigayan. Andito pa yung mutual attraction and love. Pero kung hindi na, at dito talaga parang hindi pa handa o hindi na nagiging handa ang inyong connection, yung kayo, maybe sign na to, okay? Sign na muna ito na magpahilom ng ilang sugatang puso na aking nakikita. Okay, ito naman iba-iba tayo ng process of healing. Hindi nyo kailangan madaliin kasi sabi ni Moonchild, ready na ako eh. Go na ako. Hindi, wag. Sa inyong paraan. Take it easy, take it slow, but surely, okay? Kung kailangan nyo munang mapag-isa, gawin yon. At pag nilayan ang inyong relasyon. Alam nyo yan, minsan binabaliwala nyo lang yung, kasi nga puso ang umiiral eh. Binabaliwala nyo yung pagka-balance o yung wasto. Okay? Pero meron pang laban. Kung hindi to, kaya na talagang ilaban. At meron kasi dito 7 of Swords, 3 of Swords. Merong nagloko, merong naglihim, merong nasaktan. So, pahinga muna. Okay? Focus ka muna sa iyong sarili. At dito, andito yung enerhiya. Meron kayong lakas, kahit kayo lang muna. Or this is the best month para mag-enjoy din kasama ang mga bata. Kung kayo meron ng kids, for some of you, napakagandang indikasyon ito na kasi baka ito reversal, pwedeng nami-miss ka na rin nila or nami-miss mo sila. Or kayo naman ito, this is the best month, lalo pa kung may mga kids na kayo, na ibigay nyo yung oras na ito. Maglaan kayo ng oras. Spend more quality time with your kids. Lalo pa kung meron tayong pinagdadaanan. I mean, di ba, ano rin yan eh, yung mga bata, stress-free. Ayan. Kumbaga, nakikisabay tayo sa pagkabata. Or maybe an indication na paangatin nyo yung mga inner child nyo. Yung inyong mga young at heart. Dahil may ikasisiya pa ang inyong buhay, pag-ibig, relasyon. Kumbaga, look at the brighter side of life. The sun is here. At wag doon sa ilang sitwasyon na nakakapagpalugmok para sa inyo. Siyempre naman, kahit ngayon lang, okay, pahintulutan nyo ang inyong mga sarili na magsaya. Okay? Actually, sobrang mag-apply ito sa Venus right now astrologically. The planet of love, attraction, beauty is currently nasa inyong 5th house of children. For some of you, okay, the sun is here. The 6 of Pentacles, kita mo yung mga bata dito. Saan makita natin? Kaya ako na-mention yung mga bata. May mga bata. Ito yung ilang pinag-aalayan nyo ng enerhiya. Kahit sa simpleng enerhiya, or talagang nagiging provider ang ilan sa inyo. So, focus kayo dito, okay? Kung saan kayo higit na magiging masaya. Andito yung patuloy niyong pagiging provider. Okay? Patuloy niyo maibibigay yung sapat. Hindi lang para sa kanila, pero sa sarili rin, okay? Ayan, ano na yun? Venus, the planet of love, is currently in your 5th house of children and love life po. So, may pag-spark. Kaya andito yung pagiging handa. Kung single kayo, kung magiging bukas kayo sa ilang sitwasyon, Ace of Swords, Ace of Cups, new connection, new friendship, new love interest, why not? Ayan, labas-labas din sa ilalim ni Haring Araw. The sun is here. Kasi totoo naman. Ito naman kung handa lang kayo. Ready ba kayo to mingle, single? Meron ditong possibility na meron kayong makamit o makilala. Okay, meron. Meron nandyan. Ito, dadaan kayo sa ilang changes.
pahintulutan nyo to, the Death card reverse, kasi parang ang ilan po ay iniiwanan ng limita ang sarili. At hindi napapaangat yung enerhiya na meron pa na ikasisiya ang inyong mga puso. Pero aking ulitin, magkakaiba tayo. Kung hindi pa handa, huwag ipilit. Sa tamang pagkakataon, kung bubuka, alin yan? Ang liwayway. Hindi, charot. Kung pahintulutan yung bumuka, ang bulaklak, hindi. Meron, Scorpio. May ganda. Ayan, may saya akong nakikita. Ayan, may hugot, sabi ko sa inyo. Other messages since Aquarius, kapag Aquarius season, nag-highlight dito ang inyong 4th house of home and family. So, maring ayan na, lalo pang meron kayong kids, may ilang alalahan na yan, kasama sila. Or, kung hindi man ito parte ng, kumbaga, hindi ito one of your family member, pwede itong sa inyong mga physical home. Kumbaga, kahit sa simpleng pag-aayos, paglilinis, kung meron kong kailangang kumpunihin dyan, pagandahin, andyan yung energy. Andyan yung focus for some of you. Parang higit kayong kakailanganin sa inyong mga buhay tahanan. Okay? May ilang transition, transformation. Meron bang magmo-move, maglilipat ng bahay sa mas practical? Or kahit sa simpleng pagpaplano lang ito. Or merong plan to travel. It doesn't matter kung ito po ay long or short distance travel. Pero baka ito yung paraan, okay? Pahintulutan nyo, baka ito, yung enjoyment, have fun, Scorpio. Kasi ang ilan sa inyo, lalo pa kung merong ilang sugatan dito na puso. Or parang may pagka-low-key, emotionally, nagiging extra ang inyong pakiramdam. Extra sensitive and emotional. Na again, very normal, your feelings are valid, Scorpio, pero sana tulungan mo ang sarili na, wag kang ma-stalk dyan. Buksan mo yan. Ang bukang liwayway, charot. Yan na, di ba kapag bata tayo, umangat yung dito, pagiging childlike, young at heart. Ito lagi kong na-mention, nung bata tayo, kahit halimbawa, masaktan tayo, madapa tayo ngayong araw, iiyak natin yan, magkakasugat ka. Oo. Pero iiyak mo lang yan ngayon. Pero bukas, handa ka na ulit masaktan. Parang ganon. Di ba ganon? Pag maglalaro ka ulit, na parang walang nangyari. So, ganon din. Pero hindi, iba na syempre. Kapag andito na tayo, hindi na tayo PBB teens. Ganon. Hindi na tayo PBB teens. Kailangan, pero sana ganun yung approach, kumbaga, huwag kang malugmok. Paangatin mo yung positibo, na hindi madali, I know sa lahat ng pagkakataon para sa lahat, okay? Pero aking ulitin, may mga pagbabago, new beginnings ang parating para sa inyo ngayong bagong buwan ng Pebrero 2025, Scorpio.